Sabi ni baby, Merry Christmas. Mga kapatid, sa araw ng Pasko, lahat ng mga tao ay may konsepto ng regalo na magbibigay ng aginaldo o makakatanggap ng regalo sa mga ninong at ninang nyo o di kaya sa mga taong nagmamahal sa inyo. Sino ba naman ang hindi matutuwa at magagalak kapag hindi ka nakatanggap o di kaya magkaroon ng galak sa pagbibigay ng mga mahahalagang bagay na ito sa mga mahahalagang tao sa buhay mo. Kaya nga, di ba, sa Pasko, narito ang tinatawag nating spirit of sharing and spirit of joy. Why joy? Bakit joy? Bakit joy? Because there is joy in sharing. Amen? But then, my dear brothers and sisters, the true essence of Christmas is not just opening our gift, but also, and more importantly, opening our hearts to the one who truly saves. The true essence of Christmas is not just giving simple gifts, but it is more of giving the gift that we have received, the gift of love, the gift of joy, and the gift of peace that we have received from the very gift of the Father to us, His only begotten Son. Uulitin ko ho, ang pinakamahalaga sa lahat sa araw ng Pasko ay hindi po ang pagbubukas ng regalong ating natatanggap, kundi ang pagbubukas ng ating puso upang ating matanggap ang pinakamahalagang regalo ng Ama sa atin. Yon ay ang ating Panginoong Hesus. At sa araw ng Pasko, mahalaga ang pagbibigay ng regalo, subalit mas mahalaga pa rin ang pagbibigay natin ng biyaya ni Kristo na Kanyang dala sa araw ng Pasko. Ang biyaya ng pagmamahal, ang biyaya ng kapayapaan, at ang biyaya po ng kagalakan. Kaya sa araw ng Pasko, sa mga po hindi nakatanggap ng regalo, at sa mga nalulungkot ho sapagkat wala silang naibigay, simple lang ho. Tanggapin po natin si Kristo sa ating puso at ibigay natin sa iba ang liwanag na kinakailangan nila na nagbumula mismo sa Kristong dumating sa mundo na ating tinanggap upang magbigay ng liwanag at tanglawan ang mga taong namumuhay sa kadiliman. Amen po ba yun? Narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito na napakahalaga ng salita. Subalit, sinasabi natin na ang salita ay kulang kapag walang gawa. Pero sa panahon ngayon, yes, action speaks louder than words. But sometimes, words are needed to be spoken in order to determine what those actions are. Mahirap na. Baka mabansagan kang, uy, assuming ka. Bakit? Nagpapakita ka lang ng mabuting gawa, nagmamagandang loob ka lang, sinasabi ng iba, ano ang ibig sabihin mo sa mga ginagawa mong ito? Minsan, yung iba nagmamalakas loob, sinasabi agad na, mahal mo ba ako? May pagtingin ka ba sa akin? Mga ganong bagay. Kaya minsan, kapag hindi natin ginamitan ng salita, baka iisipin ng iba,
Iisipin ng iba na baka may pagtingin ka na. O di kaya, sa araw na ito nagsungit ka. Sa araw na ito hindi ka man lang nakabati sa kapwa mo. O di kaya nung binati ka, hindi mo narinig sapagkat marami kang iniisip. Sinasabi agad nilang, anong klaseng tao ito? Taong simbahan pa naman, bakit naturingan na hindi namamansin ng kapwa-tao? Pero minsan, salita lang pala yung kulang doon. Magsabi ka lang, sister, brother, pasensya ka na ha. Di talaga kita narinig eh. O di kaya, pasensya ka na, marami lang talaga akong iniisip sa oras na iyon. O di kaya, nagmamadali ka sapagkat may hinahabol kang mahalagang bagay. Opo, tama naman ho, na napakahalaga ng gawa, higit sa salita. Subalit sa panahon ngayon, kailangan na rin nating magsalita ng maayos upang tayo'y maunawaan at maintindihan. Amen po ba yun? Oo, sa mga walang regalong bigay dyan, huwag kayong masyadong mag-alala. Bumati kayo ng Merry Christmas, sabay ngiti, ayos na. At sabihin yung intention matters most na. Mga kapatid, sa ngayon din, napakahalaga ng salita ng mga tao. Tandaan ho natin na ang Panginoon ay nagmula sa salita, na ang mundo ay ginawa sa pamamagitan ng salita, at ang salitang ito ay naging tao at nakipamuhay sa ating lahat. Kaya, paalala din ho, lalo't higit sa panahong ito, mag-ingat po tayo sa mga salitang binibitawan natin. Remember this, if God created the world by words, then we can also create our world by our simple words. Kaya mga magulang sa bahay, mag-ingat kayo. Huwag niyong mumurahin ang anak ninyo at tatawagin na kahit ano. Bakit? Kapag sinabihan mo yan na ganyan ka, kapag sinabihan mong ganito ka, iisipin ng bata, lalaki yan, iisipin niya, ganito kasi ako, ganito ako, ganito ako. At mai-embody nila yung words mo. Bakit? Nai-inculcate na yan kahit nung bata pa sila. At alam nyo rin ho, marami ngayon sa kalsada ang nag-aaway. Minsan pa may namamatay. Hindi lang nabubugbog, may namamatay pa. Nagbabarilan pa minsan, naghahatawan. Bakit? Sa simpleng salita. Minura lang ng isa para nang mamamatay siya. Ano ngayon? Sa isang simpleng mura, kapalit nun ang mahal na buhay niya. Simpleng salita. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung ang Panginoon nagmula sa isang salita at ngayoy naging tao, lahat din ho ng ating magiging salita ay magiging katawan at kakatawan sa taong pinagsabihan mo. Kaya sa araw ng Pasko, dapat ho tayong bumati. Batiin po natin sila ng pagbati ng may pagmamahal, pagbati ng may pag-asa, pagbati ng may kaluwalhatian, pagbati ng may kapayapaan, at higit sa lahat, pagbati ng may kagalakan. Kaya ngayon, batiin niyo muna inyong mga katabi. Maligayang Pasko, sabay ngiti. Ay, wala na. Hindi na maligaya. Yung iba, parang nakakain ng pandesal. Yung iba, parang walang kape. Walang kapiling ngayong Pasko. Kaya malungkot pa rin. Huwag kayong malungkot. Walang pinakamahalagang tao sa Pasko kundi ang ating Panginoon. Walang pinakamahalagang regalo sa Pasko kundi ang ating Diyos. Kaya kung wala ka man sa taong gusto mong makapili ngayon, piliin mong makapiling ang Diyos sa mga sandaling ito, sapagkat ang tunay na ligayang dala niya ay walang hanggan. Amen? Kaya ho,
sa pagdiriwang natin sa kapiyastahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Tandaan ho natin na ang pinakamahalagang bubuksan natin ay hindi ang regalo, kundi ang puso ng bawat tao na tatanggap sa pinakamahalagang regalo na handog ng Ama sa atin, ang ating Panginoon. At hindi rin po gaano kahalaga ang regalong ating binibigay, kundi ang liwanag ni Kristo na ating natanggap sa Kanyang pagdating sa ating buhay. Sana ho, mamuhay tayong dala ang pagbati ng Diyos, pagbati ng may pagmamahal, pagbati ng may kagalakan, at pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Amen.